Mga pila ka ni ba? Paton dyan eh. Yo, to na yung pasakon yung. Palay itlog na to, bade. Ha? Pila man ang itlog? 1. Upa, ay kulang. 23. Kulag 7 para maglima. Okay. Sige. May taas na siya. Kay gahapon, pila ganito gahapon? 20. Ay, upat ka. Dili, upat ka 3 daan. Ha? Ay, kulang siya og 2 para mag-upat ka 3. Gahapon. Karon, kulang na lang siya og 4 para mag-5 ka 3. Ay, 7 para mag-5 ka 3. Aw. 7 jud. Video ba? Isa ka na ang itlog. Dili na lang itlog ang nagbitay ninyo. Oh. Wana mo yung mga ligo. Muna ang paano ba malalaman nung yung reject ng mga itlog po natin? Ito, ganito. Oh, automatic na yan. Yan po mga kabebe. Ito daw. Manipis yan. Tapos ito yung tabingi. Manipis yan. Oh, manipis. Saka ito. Okay, ganito yung palatandaan po ng reject. Ito po mga kabebe ay matatawag po natin ito na reject kasi nga sobrang manipis po yung shell niya. Ito po ay kailangan po talaga natin ng protina po para sa mga alagang itik po natin pag manipis po yung shell nila. Maliban doon ay kulang sila sa kain, yun nga manipis. Kulang sa protina at kulang sa kain din yun mga kabebe. Tas ganito mga kabebe, yan yung parang hindi siya makinis mga kabebe, automatic na yan reject. Tas ito pong crack po, yun po yung mga palatandaan natin na reject. Tas ito po automatic na din po ito small, yung pinakamaliliit na po nating mga itlog ay small na po yun mga kabebe. Kasi nga po yung itik po natin ay 9 months pa lang po mga kabebe. Yan, ito mga reject na po yan. At ito po yung goods natin mga kabebe. Ngayong araw na po to mga kabebe ay nakalikom po tayo ng kulangin na 5 tray po kaysa kahapon. Ito po ngayon ay medyo tumaas na po kaysa kahapon at nung mga nakaraang araw po mga kabebe. Yan po. At yun nga mga kabebe, yun nga pala yung mga ganap ngayon. Ako nga pala yung the girl ng Bukidnon. At mag-update naman po ulit tayo sa mga itik po natin ng nangingitlog. Yung mga request nyo po sir ay ito na po yun. Pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay o mga dahilan po kung bakit po ba ay bumababa po yung itlog po ng mga itik natin. At yun nga yung mga pag-uusapan po natin mga kabebe. At ito nga mga kabebe, nakikita nyo naman, pagbungad na pagbungad pa lang po ay nakikita na po natin yung mga itlog po natin mga kabebe. Hindi po siya ganun karami mga kabebe kasi nga po ay marami din po ang dahilan nun kaya bumaba itong mga itlog natin mga kabebe. At yun nga mga kabebe, dahil nga po ay bumaba nga yung mga itlog natin nung mga nakaraang araw at ngayon ay tumaas na naman po. At yun yung mga pag-uusapan po natin mga kabebe. Kung bakit bumaba bigla yung itlog po ng itik natin at ngayon po ay medyo naka-recover na po. Kaya hindi po tayo nakapag-upload kasi nga ay nakapokus po tayo sa mga duckling din natin. Maliban din doon ay yun nga yung inoobserbahan ko din po na kung bakit po ay bumaba po talaga yung itlog po ng itik natin. Kaya hindi po tayo nakapag-update po. At yun nga mga kabebe, ngayon po ay
dito po tayo sa area ay bagong-bago po ito. Ibang-iba po dun sa nakaraan. Dito pa din po ako sa Malaybalay mga kabebe. Area tayo ng Malaybalay pa din. Hindi po natin sinakay ng sasakyan yung mga alagang itik natin, kundi ay tinawid lang po natin sa kanal po para naman ay makatipid tayo kasi nga hindi naman po gaano madistansya yung area. At saka mga kabebe, good yun na technique. Pag may kanal po ay pwede natin idaan doon yung mga alagang itik natin kasi nga hindi sila mapapagod maglakad. At yun nga mga kabebe ay pag-uusapan nga natin yung mga kadahilanan po kung bakit po ay bumaba yung mga itlog natin mga kabebe. At yun nga mga kabebe ay yung mga alagang itik po natin nung mga nakarang araw po ay hindi lang nakarang araw, nung mga isang linggo na din po ang lumipas ay nakalikom po tayo ng 3C na 3 po na itlog po everyday po nakakuha po tayo hanggang sa bumaba po siya mga kabebe dahil nga po yun sa yung mga alagang itik po natin ay sobrang na-stress po mga kabebe kasi nga ay dito nga sa area ay magkabilaan po yung itik kaya todo bantay din po tayo na hindi sila magmix. Ang nangyari po mga kabebe ay yung mga alagang itik natin ay nagmix at ito po yun mga kabebe ganyan at dapat po yung mga alagang itik po natin ay iwasan po nating ma-stress po yun lalo na pag nangingitlog po yung mga itik po natin mga kabebe. Yun po yung number 1 na iniiwasan po natin na mangyari lalo na pag yung itik natin ay dumalaga po. At yun nga mga kabebe, nangingitlog sila ngayon tas nai-stress po silang masyado. Kaya yun yung isang iwasan din po natin yung mag-mix sila tas kukunin natin sila isa-isa, sobrang stress yun sila mga kabebe. Tapos mga kabebe, yung sobrang init din po mga kabebe, sobrang init, tas kulang po yung patubig po natin. Isa din po yun na dahilan po na ang mga itlog po ng mga alagang itik natin ay bumababa din po. Kasi nga po ay sa duck farming po talaga, ang hinahanap po talaga ng mga alagang itik po natin ay tubig po talaga. Magandang tubig, yung flowing malamig. Yun po yung number 1 po na hinahanap po ng mga alagang itik natin. Matubig po talaga ang kailangan ng mga itik, lalo na po at tanghaling tapat. Yung mainit po na araw po, yun po yung problema nila kasi pag hindi din natin sila na bigyan po ng magandang tubig o area, ang mangyayari po yun, yung mga atay po nila ay kanabitang muhubag ang ilang atay ba, tapos yun nga hindi sila makalakad sa sobrang init. At yun, isa din po yun sa iniiwasan nating mangyari mga kabebe. At yung habulin po sila ng aso, andito na po sila sa kulungan, tas may mga pusa po dyan na dumadaan, yung ganun. Kahit anong mga hayop, basta yung nai-stress sila, dapat ay iwasan po natin yun mga kabebe. Tapos, ano pa ba yun? Yung ma-poison sila, hindi sila makalakad. Tas yung mga dahilan ngayon mga kabebe, kulang sila ng pagkain, tas tubig, automatic na din po yun na bababa talaga yung itlog po ng mga alagang itik natin. At paano ba natin maiiwasan yun mga kabebe na hindi bababa yung mga itlog po natin? Ay may nakalimutan pa pala akong isang dahilan. At tas yung mga maglalagas po yung mga balahibo po ng mga itik natin mga kabebe. Number 1 din po yun, mga 1 month talaga yun. Kung sa amin pa, mga roll ba ang ilang balahibo. Yung nalalagas dito nila sa likod, yung mga babae talaga yung mahirapan masyado. Pag malagasan po sila ng buhok, automatic na yun, hindi po sila nagpapabreed po. Kasi nga dito po sa likod nila mga kabebe ay masakit po yun. Lalo na po ay nagpapatubo pa po sila ng balahibo. Isa din po yun na hinihintay po natin mga kabebe na darating talaga yun, lalo na at dumalaga po yung mga itik po natin. Mga ngarol talaga yun sila, maglalagas talaga yung buhok nila. Mangyayari talaga yun sa mga itik po natin. At yun nga mga kabebe, paano nga natin yun maibabalik sa
yung mga itik natin na hindi po ma-stress. Yun nga mga kabebe, kaya nga dito sa bagong area po natin mga kabebe ay sinabi ko po sa last video ko po na dito na area po ay maraming kuhol po dito. At number 1 po yun mga kabebe, ang hinahanap po ng itik natin na pagkain ay yung mga kuhol. Kasi nga po yung kuhol mga kabebe, lalo nag-stress yung itik mo, mapayat yung itik mo, ay swak na swak po yun mga kabebe na madali lang po makarecover po yung mga alagang itik natin. Kasi nga yung kuhol po kasi ay high of protein. Tapos dito po na area ay okay na po yun kasi nga ay matubig. Yun po yung hinahanap po talaga ng mga itik po natin. Kasi nga ay mga 2 araw na din po tayo mga kabebe. No, mga nakarang araw po talaga mga kabebe ay bumaba po talaga yung itlog po ng mga alagang itik natin. Naging 2 tray po siya mga kabebe. Yun nga ang kadahilanan nga po kasi nga nagmix po yung yung kabilang itik, nagmix po yung itik natin. Siyempre kasi nga hindi naman pwede na yung itik kahayaan sa kabila, kaya ay pinag-iisa natin sila, kinulong natin sila sa isang area at para makuha sila isa-isa. At yun po din po yung isang dahilan mga kabebe kaya sobrang bumaba po talaga yung mga itlog po ng mga itik natin. At yun nga, pagkakuan nun, kinabukasan mga kabebe, kasi nga sobrang stress yung mga itik po natin, ay nangitlog po sila sa labas, sa area kung saan ay sinasabak natin sila sa area. At yun yung warning po talaga pag mangitlog yung mga alagang itik natin ng 2 at mahigit pa dun mga kabebe, mangingitlog sila mahigit pa dun ng mga 10. Automatic talaga yun mga kabebe na ibig sabihin nun, sobrang stress po yung mga alagang itik natin. At yun yung dahilan po ng tuloy-tuloy na po ng pagbababa po ng itlog po ng mga itik natin. Kasi nga nangingitlog sila sa area, sa kapalayan, kung saan ay doon natin sila sinasabak. At yun nga mga kabebe, kasi nga andito tayo sa bagong area, nakarecover po yung mga alagang itik natin sa 2 araw po natin dito. Kasi nga ay maganda po yung patubig dito at marami pong kuhol. At yun nga mga kabebe, kahapon nga ay nakapulot nga po tayo ng itlog po na kulangin po ng 2 para mag-4 na tray po. Tapos ngayon po ay magli5 tray na po siya mga kabebe. Kulang na lang po siya ng 7 para mag5 na tray. Goods na po yun mga kabebe, kasi sign na po yun na yung mga alagang itik natin ay nakarecover na po. At yun nga mga kabebe, hindi po ako nagpainom po ng vitamins kasi nga po ay dito sa area namin ay marami din pong kuhol. Advisable din po mga kabebe kahit po dito natin ilagay yung mga alagang itik natin, lalo na po nangingitlog, ay pwedeng-pwede natin sila sabayan po ng vitamins. At pwede mo din siya sabayan ng duck layer. Depende na po yun sa iyo mga kabebe kung isabay mo yung 50% na organic at 50% na duck ay feeds or duck layer. Samantalang po ako mga kabebe ay hindi ko po sinasanay yung mga alagang itik ko po na pakainin ng feeds, kasi nga may kakilala po ako mga kabebe na nasanay po yung mga alagang itik niya po na pinapakain niya ng feeds at pinapakain ng organic. Katulad po din siya ng paraan ko po ng pag-aalaga. Yun nga mga kabebe, sinanay niya po yung mga itik niya. Pag nangingitlog ay sinasabayan niya po ng duck layer, kasi nga alam naman natin yung duck layer po ay din yun, pangpadami po ng itlog, semilya po yung duck layer. At yun nga ang nangyari sa kanya mga kabebe, kasi nga sobrang sanay na po yung mga alagang itik niya, ay nangingitlog po talaga yung mga itik niya. Tapos pag i-travel niya din po yung itik niya, ay hindi po siya nangingitlog na, kasi nga ay sinasanay niya talaga ng feeds. Hanggang sa in-stop niya na, inobserbahan niya po yung nangingitlog yung itik niya, tas hindi niya sinabayan yun ng feeds, ay bumaba talaga yung itlog niya. Tas pinids niya, at yun, nakita niya na iba talaga yung diferensya. Kasi nga, nasanay na yung mga itik niya po na mangitlog
na pinapakain po ng PEDS. Pero nasa sayo na po yun mga kabebe kung anong paraan at technique po, diskarte ang gagawin mo po. Kasi nga, itong sa akin lang po ay based lang po sa experience po namin dito sa duck farming sa ganitong area po mga kabebe. At yun nga mga kabebe, yun lang muna yung mga pag-uusapan natin dito. Mag-update ulit tayo kasi nga yung mga alagang itik natin ay naka-recover na din. At yun nga, ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!